Standing at the presence of the Lord, He will reward us so obey Him, receive Him and accept Him in your heart. Are you ready now to face Jesus? Commandments that He gave. Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He had given. Spend each day with Jesus in your heart. Always in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you knowing now His will? The commandments that He gave. Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you knowing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Okay, isang magandang gabi and a happy New Week po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, lahat na minamahal na mga kapatid. At sa gabi pong ito, purihin po natin ang Diyos sa isang bagong
week na naman na ibinigay po niya sa atin, no? Lumipas po ang maghapon sa araw ng Sabat. Ako po ay nagpapasalamat una po sa lahat sa ating dakilang Diyos na siya pong may-ari ng ating buhay. Napakasaya ko po maghapon sapagkat nakasama ko, no, yung isang church ng ating mga kapatiran, okay, sa Seventh Adventist. And masaya po akong nakapag-share, no, ng salita ng ating Panginoon, kahit hindi ako binigyan ng time na makapagsalita sa harap, pero napakarami pong na-share po natin, no, sa panahon ng Sabbath School at sa panahon po ng lecture po sa hapon. Kaya purihin po ang Diyos. Ang atin lang po is magtanim ng salita po ng Diyos, and let us allow God, no, na siya po yung magpatubo sa mga binhi po ng katotohanan na ating sinishare po sa mga kapatiran natin, sa mga tao, kahit dito po sa Facebook, no. Ang sa atin lang po is mag-share lang po tayo, and let the Holy Spirit works in the heart of the people, no. Hayaan natin na siya po yung magpatubo sa bawat binhi po ng katotohanan na atin pong i-share online. Ganyan din po sa personal contact, no. Kaya salamat po sa ating Panginoon sa kanyang guidance sa maghapon. Salamat po sa kanyang mga pagpapala na ipinagkaloob po sa atin sa araw-araw po na atin pong pamumuhay. Now, welcome po kayong lahat sa atin pong live po ngayong gabi. Ang akin pong topic po ngayon is my sincere answers to Isdarn pastors' allegations to the leaders of the Reform Movement, especially po sa President, sa Vice President, and sa General Conference itself, no, in season part 2 po ito, no, that they committed a crime, o yung tinatawag po na rebellion in the year 1951 and year 1952. But before ko po umpisahan yung ating pagkatalakay, una, magre-review muna po tayo sa natalakay natin nung nakaraang araw. Nakaraang araw, i-review muna po natin yung akin pong na-share doon po sa unang live ko, no, sa part 1. I-share ko muna po, mag-recap muna tayo para madugtong po natin, no, ang lahat po ng mga pangyayari ngayong gabi, based po kung ano yung nakasulat dito po sa official documents, na ito po yung minutes of the meeting noong 1951. Wala po itong personalan, no, kundi kung ano lang po yung na-record po dito, no, sa kasaysayan po ng General Conference meeting na ginanap lalo na po sa year 1951 up to 1952. Okay? So sa ating pagsisimula po, inanyahan ko po kayo na samahan niyo po ako sa isang panalangin. Tayo po yung mananalangin sa pagsimula po ng ating live. Ama po namin na nasa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan, dumating po ang inyong kaharian, maganap po ang inyong kalooban dito sa lupa gaya po ng nasa langit. Nagpapasalamat po ako sa inyong pag-iingat po sa amin sa buong maghapon. Salamat po sa inyong paggabay, ganyan din po sa mga salita po ninyo na i-share ko po sa mga kapatirang Adventista. Sana kayo po ang magpatubo, O Diyos, sa mga salita na kanilang napakinggan. Ganyan din po habang kami magbubukas po sa aming study ngayong gabi tungkol po sa sagradong kasaysayan ng inyong iglesia. Nawa ang inyong pong banal na espiritu sa kapangyarihan po ng unang ulan, ang siya pong magtat sa puso po ng bawat isa sa amin at magbigay po sa amin ng spiritual understanding, spiritual discernment, lalong-lalo na po sa mga makikinig na membro po ng IMS, member po ng Isdarn, upang maunawaan po nila ng lubos ang maliwanag po na kasaysayan po ng inyong iglesia, kung sino po ba talaga ang nag-commit ng sin of rebellion sa panahon po ng General Conference session noong 1951 sa inyo pong iglesia. And tulungan niyo po kami na makita po namin ang katotohanan pong ito, at bago po maging huli ang lahat, kami po ay magkaisa. Patawad po kung saan niyo po kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. Gamitin niyo rin po ako, Panginoon, bilang inyong instrumento. Ito po ang aming samot dalangin, maganda po ang inyong kalooban, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Okay, welcome po Brother Hill Sagit Volante. Thank you so much po for watching this live program. Thank you din po kay Brother Eugene. Welcome po kayo sa atin pong live po ngayong gabi. Pwede nyo pong i-share po yung ating live po ngayon sa inyo pong mga kaibigan, mga contacts. Pwede nyo pong i-share para maanyayahan po natin yung lalo na po yung mga interesado po na makinig sa kasaysayan po ng Iglesia ng Panginoon, lalo na po dito sa issue ngayon ng dalawang reform na halos magkaparihas talaga, pero kahit anong gawin po hindi talaga parihas. Parang magkaparihas, pero hindi po talaga magkapariho. Kaya sana enlighten po tayo ng Espiritu ng Diyos at tulungan po tayo na bago po maging huli ang lahat, makita natin po ang napakaliwanag po na kasaysayan ng bayan ng Diyos, at makita po natin kung nasaan talaga ang linya ng Iglesia ng ating Panginoon, na mapatunayan po not in name, hindi lamang po sa pangalan, okay, or sa registration, kundi po sa yung tinatawag natin ecclesiastical authority na ipinagkaloob po ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Okay. Yun po ang sundan natin. Hindi po yung pangalan na nakaregister, hindi yung pangalan, hindi po yun ang titingnan po natin dito, kundi kung alin po yung linya po ng administration na pinagkatiwalaan po ng ating Panginoon na manguna po sa kanyang iglesia. Okay? Kaya tingnan natin po kung gaano po katotoo yung kanilang mga issue na ni-raise, na yung chairman daw po is nag-commit ng rebellion during the session. Yan po ang sinasabi po ng ating isang separated brethren, na si Ringelberg daw po is nag-commit ng rebellion sapagkat hindi niya sinunod yung motion na na-carried. Kaya yan po ang sinasabi po niya sa kanya pong sagot sa mga katanungan ko. Ito po ang sinasabi. Ang tanong ko po sa kanya, ano ang rebellion na ginawa ng mga leaders namin noong 1951? Okay? I need an evidence. Paano naging rebellion ang re-elected president namin na si Carlos Cusel noong 1952? Yan po yung mga tanong ko, at ang kanyang sagot, sabi niya, sagot ko, sabi po ni Mr. Peter Kayohin, ito siya po yung sumagot sa aking tanong. Sabi niya, magbigay lang ako ng 4 na sample ng kanilang rebellion na ginawa. Pero hindi po kami masama ang loob po, sabihan po kaming rebellion po. Tawanan lang po namin yan. Pero hindi po namin hahayaan na yung kamalian po ay maghahari. Okay? Sabi nga po ng Philippine Star, the truth shall prevail. The truth shall prevail. Mahal namin ang lahat ng tao, mahal po namin yung mga separated brethren na nasa ISDARM. Kaibigan ko si Mr. Peter Kayuhin, kaibigan ko, mga ministro ng ISDARM. Wala po kaming personalan. Ito po ay paghahayag lang ng kasaysayan ng Iglesia ng ating Panginoon, at kayo na po ang mag-judge kung sino po yung nagsasabi ng totoo, mga kapatid. Okay? Kaya ang sagot po niya, magbigay lang ako ng 4 na sample ng kanilang rebellion na ginawa. Ay, sample pa lang pala ito, ibig sabihin madami pa. Pero sinagot ko na po itong una po niyang sample. Number 1, isa ang ginawa ni Ringelberg na pag-overall sa decision ng legal delegation in session, na basahin ang declaration submitted by the 11 delegates na mababasa sa minutes on May 20, 1951 by overruling the decision of the GC delegation. Sabi niya po dito, he committed rebellion. Si Ringelberg po ang tinutukoy niya dito against
Nag-commit daw po ng rebellion si Ringelberg against the highest authority that God has upon the earth. May mababasa ba na ang General Conference delegation is the highest authority that God has upon the earth? Sabi niya, meron po. Ito yung kanyang comments. Basahin natin. Ginamit niya po ang Testimonies for the Church, Volume 3, 492, paragraph 2. Pero niliwanag ko na po ito doon po sa unang video ko na hindi po totoo na nag-commit ng rebellion si Ringelberg. Actually, yung motion na sinasabi niya, hindi po yun resolution. Yung motion po, no, yung resolution, hindi mo na pwedeng baguhin yun. Kung dumating po sa votation, nanalo po yung agree, no? Majority po yung nagpabor doon sa resolutions, no? Resolutions ng General Conference, hindi na po pwedeng baguhin yun. Ang sino mang kumontra sa napagkaisahan ng majority's decision, no? ay makonsidered po as rebellion, ayon po sa sinasabi din ni Peter Kayuhin, no? Sabi niya. So, niliwanag ko na po ito doon sa una kong live video, no, na hindi po kasong rebellion po yung pag-overall ni Ringelberg sa motion na nakirit. Sino yung nag-motion? Si Stewart lang po. Si Stewart. Hindi naman nila pinagbutusan po kung babasahin ba yung report o hindi. Basta si Stewart po, according to the minutes, sabi niya, can you permit me to read the report or 3 reports? No? Can you permit me? Sabi niya sa chairman. And then, dahil alam ng chairman at the beginning of the session, the GC session, sa kanilang business meeting, yung previous week na report, babasahin talaga yun. Yun talaga yung nasa program. O kung sino po ang nakaka-attend po ng mga yung matagalan po na meeting, ganun talaga po ang gagawin. So, dahil magbabasa daw siya ng 3 reports, so ang pagkaintindi naman po ng chairman, yung report nila as a whole, yung 25 delegates na meeting nila noong previous week, dahil nung meeting, ang May 20 po is Sunday yun. Pero pagbasa po ng unang report, walang kumontra. Pag ikalawang report, kasi yung unang report po, meeting nila yon as a whole. At ikalawang report, binasa po ni Stewart, wala ding kumontra kasi yun yung schedule po na meeting with the American Union na sinasabi po sa dokumento na nag-rebellion. Ibig sabihin po, ang American Union, mayroon pong sign and symptoms na gagaling po yung kanilang pagka-rebellion dahil gusto nilang makipag-reconcile. But before the reconciliation, nag-raise po sila ng maraming tanong sa General Conference noong May 16. Yun yung pangalawang report according to the minutes po. No? Walang kumontra po doon. Kasi alam nila, report yun sa meeting with the Denver, Colorado na mga kapatiran. Yung nag-rebellion po na palaging inaulit-ulit po ng Separated Brethren na M51 na inakusahan na si Carlos Cosel na rebellion dahil nakipag-isa daw sa rebellion. Pero alam nyo mga kapatid, dapat pa nga sana magpasalamat po sila. Diba? Magpasalamat tayo na yung American Union noong 1951, mayroon na pong signs na muling babalik sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya naghingi sila ng 1 day for meeting. Pero hindi natapos yung meeting with the American Union dahil prejudice sila kay Nicolisi, dahil ang sama nila ng loob na kay Nicolisi, dahil pagpunta ni Nicolisi sa Amerika, no? Basta na lang sila sinuspindi po lahat. Ibig sabihin, walang due process po yung kanilang pagka-suspindi, no? Sa gawain po ng ating lahat ng minister po doon, sinuspindi ni Nicolisi in the name of the General Conference. Sino nga naman ang hindi sasama ang loob? Kaya gusto nila ng clarifications doon po sa May 16 yun. Now, ikatlong report na binasa po ng secretary is yung ginawa na po na declaration ng 11 delegates.
Kanila nila ginawa yon sa kanilang secret meeting. Sekreto nilang meeting. So, nung binasa po, nag-start na magbasa ang secretary, na nag-start ng declaration, then may mga teksto na, pagtingin po ng chairman, maraming signature sa baba, na nag-question na ngayon ang chairman, what is the meaning of this? And what is the content of that documents, mga kapatid? Kaya, doon po, pina-stop ng chairman ang pagbasa sa third report. Yan yung sinasabi po ni Brother Peter na in-overall po ng chairman ang motion that was carried. Motion yun ng secretary na magbasa ng 3 reports. Pero yung ikatlong reports po, entirely out of order yun. Kaya ang tanong ko po sa una kong video, mayroon bang rights ang chairman to stop the reading of the third report? Yes. Dahil wala yun sa program. Wala yun sa agenda. At saka ang laman ng declaration na yun ay hindi po proposals. Hindi po proposals. But resolutions. Resolutions, accusations, criticisms sa mga leaders. Criticism, no? Sa mga leaders po. Ang laman po ng declaration na yun. Kaya tama lang po yung pagpa-stop ng chairman. Para sa akin, hindi po yun rebellion. Okay? Kaya, nagkagulo po nung pina-stop ng chairman. Sabi po doon sa minutes po, sa side po ng 14. Pag-question po ng chairman, what is the meaning of this? What is the content of these documents, of this declaration? There arose an uneasiness on the part of Nicolisi and his supporter. Ayon po yan sa minutes na hawak ko. No? Uneasiness. Alam niyo po yung the word uneasiness. Hindi niya alam. Hindi siya mapalagay. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Dahil question ang laman ng kanilang declaration. So, now, nagkagulo sila. Mainit na yung meeting. Kaya sabi ng chairman, dahil hindi po sila magkakasundo, meron silang disagreement on that point. Kaya sabi ng chairman, tama din yung ginawa ng chairman. Okay, let's come to votation. Bobotohan natin kung babasahin mo yung declaration na yan, yung third report, or hindi. Then ayon po sa minutes po na binasa ko nung nakarang video ko, majority of the delegates decided not to hear the declaration. Ibig sabihin, hindi siya babasahin. Majority po, majority's decision. Sa minutes po na hawak ng 11 at sa minutes din po na hawak ng 14 sa kanilang report. Kaya na-approve po na huwag basahin o hindi muna basahin ang declaration kasi in-emphasize po ng chairman, babasahin din natin yung declaration na yun, kung ano ang laman yan, malalaman ng lahat. Pero tapusin mo na yung nasa program. Ano pala yung nasa program? Yung nasa program po is yung case ni Corpman na open pa po mula nung Thursday, Friday ng umaga. Si Nicolisi halos lahat ang nagsalita nung Friday ng umaga against Corpman, at pagka-Sunday po, schedule naman ni Corpman na sagutin niya yung mga statement ni Brother Dimitro Nicolisi. Yun yung nasa program ayon po sa dokumento. Pero ayaw na po makinig ng 11 delegates, si Nicolisi, ang gusto nilang sundin yung resolution po ng ginawa po nila. At doon sa resolution na ginawa nila, alam nyo mga kapatid, napakaliwanag po na pinatalsik na po nila si Kusil beginning on May 20 sa kanilang declaration. Pinapatalsik po nila, tinatanggal nila ang karapatan ni Kusil as president, as treasurer, no? And lahat ng mga property ay ipinapasurrender na po nila doon po sa kanila. Yan po ang laman ng declaration nila, at saka yung mga accusations and kritisismo, no? Sa mga leaders po. Kaya masama po yung loob nila nung hindi po na-approve na desisyon na ng majority na huwag basahin. Nagsilabasan po sila. Unang lumabas si Nicolisi na nakasimangot with exhaustive behavior. Lumabas si Nicolisi and isa-isa po silang lumabas. And in short, 11 delegates walk out from the meeting room in protest. Now, ang tanong, sino po ang rebellion? Sabi po ni Brother Peter, ang sino mang
sumalungat, no? Okay, sabi po dito, by overruling the decision of the General Conference, okay, ang sino mang kumontra, no, sa decision ng General Conference ay mako-considered po na rebellion. Kaya yung pag-walk out po ng 11, that's isang sign po ng kaso ng rebellion. Rebellion talaga yung ginawa nila, no? Hindi ko muna himay-himayin yung declaration dahil mayroon pa akong time niyan, no, na sasagutin ko din po yung live video ni Brother Peter Kayuhing, no? Kaya yan po mga kapatid, kinontra nila ang decision ng majority. Hindi sila nagrespeto, hindi sila nag-honor, hindi sila nag-submit, ni hindi rin sila nagrespeto po sa chairman at sa decision ng majority. Kaya yun po ay kaso po ng rebellion. Pangalawa po, ito ay review po. Pangalawa po na kaso ng rebellion ng 11 delegates noong May 4, ni Nicolisi, lalo na po si Nicolisi at saka yung kasamahan niya, mga leaders, si Labrick, si Stewart, noong May 14 po, 1951, pumirma po ng declaration si Nicolisi at saka si Labrick na ang pira na kanilang diniposito sa bangko without the consent of the leading brethren. Sila lang po ang nagdesisyon noon, ni Labrick at saka si Nicolisi. Wala pong alam ang treasurer at ang leading brethren, no? Kaya ang nangyari po mga kapatid, nagdesisyon po ang mga General Conference delegation na ang pira po na sa Bank of America, i-transfer po yon sa trust account ni Brother Cosel dahil siya po ang treasurer ng General Conference. Supposed to be, kay Cosel po nila i-remit yun, pero hindi nila i-remit, inopen nila sa bangko. In their own decision. Wala pong kinalaman ang General Conference Committee, wala pong involved po ang treasurer, hindi po alam ng presidente na si Nicolisi, meron palang remittance galing sa Brazil, hindi po niya binigay sa treasurer o ni-remit po sa treasurer. Tama po ba yun? Tapos nag-open po siya ng bangko sa pangalan po ng ISDARM. Kahit ipinangalan niya po yun sa ISDARM, pero siya lang po ang makaka-withdraw ng pira na yun. Hindi kaya po sign po yun na meron talaga siyang intention for a separate organization, na siya po ang magiging leader? Hindi kaya sign and symptoms yun? Tingnan natin po mga kapatid kung ano po ang nangyari sa sumunod po na mga kabanata. So, yan po ang decision ng delegation. Sabi ni Brother Peter, pag hindi mo sinunod ang decision ng General Conference, which is the highest authority that God has upon the earth, you are rebellion. And you are rebelling against God. Nasa sinabi po yun ni Brother Peter. Now, noong May 20, lumabas po ang 11 delegates, nag-walk out na sila sa session. Ano ang ginawa nila sa kanilang sa decision ng delegates noong May 14? Na-remit po yung pira kay Cosel. Ano ang ginawa nila? Ayon po sa kanilang minutes mga kapatid, nakasulat po dito that they do not pay any money to Carlos Cosel. Hindi na po sila magbibigay ng pira kay Carlos Cosel. At yung pinirmahan daw po nila noong May 14 is null and void and without authority. Ano? Without authority? Sa harapan yun ng decision, ang nag-decide noon is ang mga delegates. Sabi ni Brother Peter sa kanyang comments po sa tanong ko, ang sino mang kumontra sa decision ng delegation are considered as rebels. Rebellion po. And hindi lang po sa mga tao, po sa mga leaders sila nagrebelde, kundi sa Diyos mismo. Testimonies for the Church, Volume 3, 492, Paragraph 3 of 2, ang kanyang referensya. So, sino nag-commit ng rebellion sa 1951 crisis? Hindi lang po si Nicolisi, pati si Labrick, pati si Stewart, dahil supporter po sila ni Brother D. Nicolisi. Imagine mo, babaguhin mo yung decision ng delegation? That's a
a crime of rebellion against God. Hindi po akong may sabi niyan. Si Brother Peter po, si Mr. Peter Kayuhin po ang nagsabi niyan sa kanya pong documents po. No? Nandito po, mayroon po akong hawak po na ebidensya. Siya po ang may sabi na pag kinontra mo ang General Conference delegation, which is the highest authority that God has upon the earth, you are considered as rebels. Rebelde po. Rebellion. No? Kaya, yan po, nung kinontra po ni Nicolisi, yung decision ng delegation, kaya, pangalawang case po yun ng kanilang rebellion. Dalawa na po, yung kanilang kaso ng rebellion. Isa pa po, May 13, nag-decide po ang delegation na ang protocol box, hawak po ni Nicolisi as a secretary, should be given to the General Conference. Pero never pong ginawa yan ni Nicolisi hanggang umalis na lang po siya. And gumawa po sila ng bagong organisasyon na siya po ang presidente. No? Hindi niya po yun ginawa. Yung decision po ng mga delegates that the protocol box of the General Conference is surrender po, ibibigay sa delegation. No? Siya po ang may hawak noon as a secretary. Pero hindi niya po ginawa. And sa halip, nag-decide po sila sa kanilang separate meeting, no, na lahat ng dokumento na nasa kamay ni Nicolisi is to be kept by him. That decision of the 11 delegates was contrary to the decision of the whole delegation in May 13. No? Kaya another proof of rebellion sa side po ng ni Nicolisi kasama po ng kanyang supporter. Okay? Binago po nila ang decision ng delegation, delegates meeting. Nasa video ko po yan noong nakaraang araw po sa unang video ko, no? Then another proof na kinontra na naman nila ang decision ng delegates ng highest authority that God has upon the earth, yung delegates in session, no? Kinontra nila noong May 20 din po. Sila po ay nag-decide, no? May 20, hindi po, 1920. Okay, May 20. Sandali ha. Tingnan ko lang po. Another proof. Okay. Kanila pong kinontra ang resolutions po ng General Conference noong 1948. No? Kinontra din po nila yon, binago po nila. Okay? Sa paanong paraan po nila binago? Okay, ayon po dito po sa minutes po ng General Conference. Okay. Sa 1948 po, na disiplina po si Nicolisi, no? Ayon po sa minutes po noong 1948, ito po ang nakasulat po na case ni Brother Nicolisi and Rick noong General Conference noong 1948. Okay, sabi po dito, the affairs of Brother Nicolisi and Rick with regard to their conduct towards the leadership of the GC was fully discussed and the following decision was adopted. Pag sinabi pong fully discussed, hindi po basta-basta yon na pag-aaral. Talagang diniskasan yon, pinagmitingan po ng mga delegado yung kanilang conduct towards the leadership of the General Conference. And what is the decision of the delegates in 1948? Sabi po dito, we consider that what the Brother Nicolisi and Rick have undertaken against the leadership of the GC and especially against Brother Mueller, siya yung Mueller, is insurrection. The word insurrection ay synonym po ito ng rebellion. No? Kaya ito po yung first case recorded po sa minutes of the meeting noong 1948 na si Nicolisi po ay may kasong insurrection noong 1948 General Conference World Session. No?
Sino ang nag-decide nito? Hindi lang po isang tao, hindi dalawang tao. The delegates in session. Now, is insurrection, we deem it to be absolutely necessary that both brothers make a public confession before the conference. Kaya po, kailangan nila po magkaroon po ng confession, acknowledgement, as well as confession before the conference. Now, resolutions number 5, reconciliation. After earnest prayer, grabe po yung kanilang pananalangin, prayer, and tender admonitions, pinayuhan po, no? Sila Nicolisi at Rick, for various delegates, maraming mga delegado ang nagpayo sa kanila, nagkausap. The brethren recognized that they had erred and asked forgiveness. After po, marami pong nakiusap sa kanila, nagpaliwanag sa kanila, nagpayo sa kanila, ang mga kapatid daw, the brethren recognized na sila po, inamin nila, na sila po ay nagkasala. No? Nagkamali. And asked forgiveness. No? Humingi po sila ng patawad. Sabi doon sa mga confession po, umiyak pa daw sila si Nicolisi. Umiyak pa siya doon sa harapan ng delegation na ina-acknowledge po yung kanyang kasalanan at humihingi po siya ng patawad. So dahil tinanggap nila ang kanilang pagkakamali, no? Tinanggap po nila ang pagkakamali at humingi po sila ng forgiveness, sila po ay pinatawad ng General Conference. Pinatawad po. Dahil sino nga naman ang hindi po magpatawad sa tao na nagsisisi at inamin po ang kanyang pagkakamali? Pinatawad po si Nicolisi bilang rebellion, sa kaso niyang rebellion. At sa halip, no? Dahil sa kanyang pinakita po na condition, no? Nung time na yon, okay, na nagsisi siya, humingi pa siya ng patawad, tinanggap niya nagkasala siya, binigyan siya ng mataas na posisyon. Sino po ang pumili po sa kanya na maging sekretary ng GC? Si Carlos Cosil mismo. No? Ang nagpili po sa kanya na siya po ay gagawin po na sekretary ng General Conference. So ito po, tingnan niyo po mga kapatid. Pero po, noong 1951, 3 years later, no? Ano ang ginawa po ni Nicolisi at ng kanyang mga kasamahan sa decision po noong 1948 sa kasong insurrection? Pakinggan niyo po, babasahin ko lang po sa minutes po noong May, another proof po ito na kinontra nila ang voice of the delegation, which is the voice of God, the highest authority God has on the earth, no? Kinontra po ng 11 delegates. Kaya rebellion talaga ang case nila. Ito po, May 23rd, 24th pala, 24 ng May 1951, business decision number 1, no? Number 9 po na resolution po nila. Number 9. Ito sabi nila dito, the responsibility of the General Conference in 1948 and the examination of the reasons for the discipline of Brother Nicolisi were investigated. Sila daw po ang inimbestigahan, and it is believed that the action was without right and unjust. Imagine niyo po, yung nag-study noong 1948, the whole delegation, and they have that decision, what they have done in the leadership of the General Conference, sa GC meeting po yun narinig ko po sa isang nag-testimony na habang pala nagsisession ang chairman dito, si Nicolisi, inipon din yung ibang delegado, nag-session din sila doon. May session din sila sa isang gilid. Yan pala yung ginawa ni Nicolisi. And meron pa siyang mga ginawa against the chairman. No? Kaya po after the full study ng delegation sa ginawa po sa kanilang conduct noong 1948, yun po yung decision ng delegates. Na ang kanila pong nagawa po ay insurrection. No? Ibig sabihin, rebellion. At umamin si Nicolisi noong 1948 na nagkasala sila, nagkamali sila, at humingi sila ng patawad. Pero
tingnan nyo po dito sa kanilang minutes, binago nila ang decision ng delegates. Di ba? Kinontra din nila ang highest authority, God, that God has upon the earth, the delegates in session. Ano daw po ang sabi nila? Inakusahan po nila ang voice of God noong 1948. They believe it is that the action was without right and unjust. Unjust na po, without right and unjust. So, ang may kasalanan pa ngayon, ang mga delegates ng 1948. No? Unjust na po ang voice of God. Yan, tanong po mga kapatid, nung siya po ay umiyak noong 1948 na in-acknowledge ang kasalanan, nagsasabi ba siya ng totoo? At humingi po ng patawad? No? Nagsasabi ba siya ng totoo o nagkunwari lang po siya noong 1948 para mabigyan siya ng karapatan na maging officer ng General Conference? Saan po? Kailan po siya nagsasabi ng totoo? Dito sa 1951 na without right and unjust, ibig sabihin mali yung kanilang decision sa kanya. Kailan po siya nagsasabi ng totoo? Noong 1951 o yung sinasabi doon na inamin niya na nagkasala siya at humingi ng patawad? O alin man sa dalawa, wala pong tama doon. No? Yan po ang katanungan. Pero maliwanag po na kinontra nila ang tinig po ng delegates in session. Sabi ni Brother Peter sa kanyang statement po, pag kinontra mo yung General Conference in session, which is the voice of God or the highest authority that God has upon the earth, you are committing a sin or a crime of rebellion. So, nang kinontra po ng 11 delegates po ang decision ng majority noong 1948, another case of rebellion. Pang-apat na po yan. Now, sa Bible po, 2, 3 lang, sapat na po yan at ebidensya sa kasalanan. So, hindi lang po isang case po ng rebellion ang kanilang ginawa, marami po. Now, sa kanila pang mga resolutions po dito, at nandoon din po sa kanilang declaration, no? Noong May 21, 1951, they managed, si Nicolisi po kasama ng kanyang kasamahan, minanage nila on how to secure all the properties, all the monies, equipments, mga buildings, mga property, lahat. Nag-manage sila, sinikap po nila kung paano nila makuha lahat ng mga property. At may hawak po ako dito na sulat po nila noong May 20, at hindi lang pala ito sulat. Ito po ay telegram. Telegrama po ito nila sa lahat. Pero ito po ay nakarating po sa German Union, mga kapatid. No? Alam nyo po, ano ang laman po ng sulat na to? Then the question now po, mga kapatid, is who gave them the authority na gawin nila yon, na kunin po nila yung mga property, silang mangoleksyon po ng lahat ng mga tithes and offerings, sa kanila lahat ng mga documents. Who gave them the authority to do that, no? Para gawin po nila yun without the consent of the delegates in session. Kasi doon na yun sa kanilang separate meeting. Noong lumabas po sila sa session na hindi nila nirespeto ang chairman, maging ang decision po ng delegation na huwag basahin ang kanilang declaration, hindi nila nirespeto yun, lumabas sila, doon pa lang, unang case po ng kanilang rebellion. No? Sa next ko po, ng mga videos po, mga kapatid, papakita ko po sa inyo na yung laman po ng kanilang declaration is napakatibay po na ebidensya na rebellion nga talaga ang 11 delegates. Sinasabi din ni Brother Peter na tagpuan daw niya after kanyang pag-aaral na yung pinakamatibay po na ebidensya ng IMS na rebellion talaga ang 11 delegates o si Nicolisi, ay nakita daw niya na napakahina. Yun ang pinakamahina daw na kanilang ebidensya. Grabe. Pinakamahina. Pero dito pa lang, mga kapatid, actually itong kanilang mga decisions dito, mag-harmony din yan doon sa declaration. Yung declaration po, mga resolutions nila yon. Yung resolutions nila, ito ginawa na nila. Yung resolutions doon sa delegation, ginawa na po nila. Tingnan nyo po, pakinggan nyo yung letter nila. Address po ito kay Egerter, Brother Egerter, doon po sa Germany. Ang title po nito po is Authorization, ang pamagat po niya. Documents 88, number 88.
Sabi nila sa mga treasurer po ng mga unions, ito po ay telegram po ito, hindi po ito sulat pa. Telegrama po, ibig sabihin mabilis po itong makarating. Talagang nagmamadali po sila na masecure nila ang mga property, ang mga pera, ang mga headquarter, lahat po ng mga equipments, mga lupa, mga simbahan, no? Nagmadali talaga sila, kaya via telegram yung kanilang sulat pinadala. No, madalian. Now, anong laman po ng sulat na to? There exists a circumstance of great urgency in the General Conference. Here exists Hulan. Ito yung sulat nila kay Ringelberg, kay Gerter. The case of Brother Kusel and Mueller is grave. Imagine niyo po yan, Tell-bearing po ito. Paninira po ito sa ating leading brethren. Paninira po ito sa President ng General Conference that is duly elected sa General Conference noong 1948. At noong May 21 po, mga kapatid, for your information, hindi pa po nakali down si Carlos Kusel as President, si Mueller as Vice President, at ang mga General Conference Committee, hindi pa rin sila nakali down as a committee of the General Conference, and even the Secretary, hindi pa rin siya nakali down as a Secretary of the General Conference. Pero makikita nyo po na nagmamaniobra na po sila. Paano nila makuha ang lahat ng mga property, mga simbahan, mga headquarters ng Reform Movement. Kaya ang tanong ko po, sino ang nagbigay ng authority sa Secretary ng General Conference para kunin niya lahat ng mga property, ang mga tithes and offerings na hindi naman siya treasurer? Ang kanyang trabaho po as a secretary is yung mga documents lang po ng General Conference. Pero dito, makita nyo po sa kanilang sulat, siniraan na nila si Carlos Kusel at si Mueller, President and the Vice President. Their case daw po is grave. Alam niyo po yung word na grave? Grabe. No? For 15 days, sabi nila dito sa kanilang sulat, we have had battles. No? 15 days daw na meron silang battles. Grabe, kasinungaling talaga. No? Tingnan mo yung minutes of the meeting. Nung May 20 lang naman sila nag-battle o nagkaroon ng yung disagreement. Kasi previous, bago po sa May 20, halos reporting lang naman po ang nangyayari doon. Sa 18, 18, 18, 18, 17, 16, no? 15 paatras po, halos lahat naman po nangyari doon is reporting ng mga officers at saka ng mga leaders po from different unions. No? 15 days daw they have had battles. Hindi po totoo yan na meron silang 15 days na naglaban-laban, nagawa pa nilang magkasama ng 20 days. Kung araw-araw sila nag-aaway, hindi po. Huwag kayong maniwala po dyan na 15 days they had had battles. Bakit sa panahon ng reporting nag-aaway ba sila? Hindi po. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na 15 days they have had battles. Pinasama lang nila po ang mga leading brethren. No, they are falsifying God's ministers, God's chosen leaders of the Church of God. Sinisira lang po nila. Nagre-report sila ng hindi tama. 15 days had had battles and they are not willing to leave the responsibilities in the hands of the delegates. Inakusahan pa po ang ating mga presidente at ang ating vice-presidente na ayaw nilang mag-lead down. Hinahanapan ko po sila ng minutes kung nasaan naka-record sa minutes na nag-decide po si Kusel at saka si Mueller na ayaw namin mag-lead down. Sa libro po ni Mr. Peter Kayohin, sinabi din po niya dito na they have decided not that they could not lay down their responsibilities. Sinabi po niya, nandito po sa kanyang libro na ginawa. Kaya tinanong ko siya doon sa, ewan ko kung anong sagot niya doon sa hinihingi ko pong minutes. Saan sa minutes? Anong pizza na nag-decide? Kasi sabi mo, they have decided that they could not lay down their office or their responsibilities. No? Pero sinabi din po ito ng 11 delegates. Ni Nicolisi
No? They are not willing to leave the responsibilities in the hands of the delegates. Pero sa time na sumulat sa nito, separated na po sila. Mayroon na silang sariling session. Wala na po doon sa legal na session hall. Wala na po sila doon. Mayroon na silang sariling meeting po. Separated po sa mga leading brethren. No? At saka yung mga committee ng General Conference. So, they are not willing, sabi nila dito, delegates not legally authorized were brought to support them. No? Tingnan mo. No? Yung mga delegates daw, hindi naman kasali yung mga non-delegates na nandoon. Oh, decision din po ng majority. No? Decision din po ng majority na papasokin po yung mga kapatid na hindi po delegado. No? Decision din po yun ng majority. Pero wala sila pong right na bumuto. Wala po. Nasa minutes din po of the meeting yan noong 1951. On the 28th of May, 21 man ito nasulat nila, so ibig sabihin kahapon, kung ngayon 21, kahapon nila na pinasa daw nila, we delivered a declaration against the abuse of his high authority. Grabe pong akusasyon po mga kapatid. No? Grabe pong akusasyon po nila na nag-abuse daw si Carlos Cusil sa kanyang high authority. Nag-abuso. Tingnan mo yung akusasyon nila sa presidente. Nag-abuso. Alam niyo po si Cusil, paano siya mag-aabuso? Na hindi nga siya nag-chairman sa meeting. Doon pa lang sa pag-start po ng meeting, hindi na po siya nag-chair ng meeting. So, paanong sasabihin nila na nag-abuso? No? Anong klaseng akusasyon yun? Nag-abuse daw si Cusil sa kanyang high authority. And this caused a crisis. Grabe naman kasi nungaling po ito. No? And this caused a crisis. Yun daw nag-cause ng crisis. Mga kapatid, kung nagpasakop lang po ang 11 delegates sa decision ng delegates in session, majority's decision, na wag mo nang basahin ang kanilang declaration, wala pong gulo na mangyari. Kung hindi nila pinilit yung declaration nila na isubmit, basahin. Pero kailangan mo ng decisionan po ng buong delegation kung babasahin ba o hindi. Pero hindi po sila nakinig, lumabas sila with exhausted behavior. That is a clear proof of the spirit of rebellion. Yung ayaw mong pagpasakop sa kagustuhan ng voice of God in the highest authority that God has upon the earth in the General Conference session. Kaya grabe po. No? Kaya tingnan niyo po yung sulat. Before this, Brother Cusil was accused of placing all the money in his name. Pati ba naman yung pag-deposit ng pira sa pangalan ni Carlos Cusil is binibigyan po nila ng masamang pag-iisip. Kaya ibig sabihin, marumi po ang kanilang kaisipan. Yan na naman ang problema. Dahil sa malalayo po yung mga committee ng General Conference, kung mag-o-open naman sila ng bank account, hindi po basta-basta mag-open ng bank account. Kasi kailangan mo ng mga board of directors doon, resolutions of the board of directors na na isa-submit po doon na ito si Mr. So-and-so, dahil ilang signatories ang kailangan doon. Ang General Conference Committee noon, hiwa-hiwalay. No? Kahit nakapangalan pa yan sa pangalan ng organisasyon, no? Ang pira na ilalagay po sa bangko, pero kung ang treasurer po ay talagang magluloko, kahit anong gagawin po natin, ipangalan pa sa organisasyon, mawawala pa rin yung pira. No? Sa inyong grupo, hindi ba kayo nawala ng pira? No? Nakapangalan sa inyong humina yung internet. Okay, pasensya na po, medyo humina po ang internet. No? Okay, good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa mga nakinig po ngayon, no? O nanonood. Sa inyo po mga kapatid, sa M51 po, Brother Peter, sa inyo po ba wala bang nangyari na nawalan po kayo ng pira sa inyong church? Kahit nakapangalan sa inyong iglesia ang pira sa bangko. No? Hindi ba kayo naka-experience niyan?
I don't think so na hindi kayo naka-experience yan. Nakapangalan pa sa organisasyon nyo. Pero, mayroong nawawala daw pong pira ayon doon sa ano po sa akin. No? Kaya, hindi po, kung naipangalan man sa kay Kusil ang pira, dahil siya po yung provisory treasurer, no? Nasa tao po yan. Nasa tao po. Eh, si Kusil naman, nag-report sa executive committee ng GC sa lahat ng mga pira, balances, lahat. Wala naman nag-question sa kanya. Si Nicolisi, hindi rin nag-question. Si Labrec, hindi rin nag-question. Ang mga committee ng GC sa executive committee ng GC na nag-meeting sila, President ni Kusil ang kanyang report. In-endorse pa nga ni Kusil ang kanyang report. In-endorse ng committee ang report ni Kusil. Pag-report naman ni Kusil doon po sa delegation, appreciation was voted on the work of Brother Kusil as the treasurer. Tapos ito ngayon, sasabihin po nila, nasa delegation din po yun. No? Sa harapan ng delegation, nagpirma si Kusil ng pira na hawak ko, in my position is not my own money. And iter-transfer ko ang pira na to sa bagong treasurer na mapipili. Kita nyo po yan. Pero binibigyan pala ng masamang kaisipan ni Nicolisi. So, before this, Brother Kusil was accused of placing all the money in his name. To all our protest over irregularities and immoral conduct which occurred in the General Conference by some members, resistance was shown. Pati yung moral conduct daw sa General Conference. No, mga kapatid. Sabi ko kay Brother Peter, ito po yung tanong ko po kay Brother Peter, doon sa aming usapan po sa Facebook. Bakit nyo ginagamit ang kaso ni Kistner, ni Corpman at personal ni Kusil para parang i-justify ang sin of rebellion ni Nicolisi noong 1951? Yan naman palaging paulit-ulit na ginagamit nilang mga issues laban po sa IMS in order to justify the walkout of the 11 delegates. Pero alam niyo po anong sagot niya? Pakinggan niyo po ang sagot niya po, ha. Sinagot po niya ako at ito po yung sagot niya sa akin. Ito po, hindi po ito bias na presentation po, ha. Dahil both sides po sinasabi ko po. No? Ito yung sagot niya, mga kapatid. Yan yung sinabi ko, ha. Tanong ko, bakit nyo ginagamit yung case ni Corpman, ni Kistner, in order to justify the rebellion, at saka yung personal ni Kusil, para i-justify ang rebellion ni Nicolisi? Pero ang sagot niya sa akin, ito po ang sagot niya sa akin. Gusto niyo pong makita, yan po yung screenshot po. Naka-screenshot po yan. No? Yan po. Pero malabo po kung babasahin ko dito saan. Basahin ko na lang po. Assumption mo lang yan na ginagamit namin ang kaso ni Kistner, Corpman at personal ni Kusil para pang-justify sa rebellion ni Nicolisi noong 1951. Ano po? Ano daw po? Assumption ko lang. Ibig sabihin parang haka-haka ko lang na ginagamit daw ni ang sinabi ko, bakit nyo ginagamit ang kaso ni Kistner, Corpman at personal ni Kusil para pang-justify sa rebellion ni Nicolisi noong 1951. Sabi niya, assumption mo lang yan. Parang haka-haka ko lang daw yun. Haka-haka? Ito po, sa libro niya mismo po. Ito po. Sa libro niya po mismo. Binasa ko na po ito nung nakaraan, pero ulitin ko lang po. No? Sabi po dito, some of the top leaders were not managing the work properly and were trying to lower the moral standard of the ministry by tolerating their colleagues who transgressed the 7th commandment. Si Kistner ito eh. Ginamit po niya. Ginamit. Tapos sasabihin niya, assumption ko lang. Andyan po sa libro niya. No? By tolerating. Ano ba ibig sabihin ng tolerating? Parang gina-justify. Pinapabayaan lang ang kaso na po ng kanilang mga kasamahan na who transgress the 7th commandment. The only delegates po na may kaso ng 7th commandment is si Kistner. Pero sabi niya, assumption lang daw yung tanong ko. At dito po sa sulat nila ni Nicolisi, andito din po. Paano naging assumption po yung sinasabi ko?
na meron pong proof, nasa libro po mismo niya, na siya po ang gumawa, at saka dito po sa sulat na pinadala nila, telegrama pala na pinadala nila sa buong mundo. No? Anong sabi po dito? Before the and to all our protest and immoral conduct which occurred in the General Conference. Immoral conduct, ito yung may kaso ng 7th commandment. Immoral yun eh. Immorality. Oh, hindi ba ginamit po nila ang case ng mga ni Kistner at ni Corpman? No? Tapos magdi-deny siya na assumption ko lang daw yun. Assumption? How true? Na nasa mabasa mismo sa kanyang libro. No? Kaya itong laman ng kanyang libro, ito yung hindi nagsasabi ng totoo. No? O siya po ang hindi nagsasabi ng totoo. Pero yung nasa libro niya, sinasabi niya na yung mga immorality na nangyari. Si Kistner lang naman at saka si Corpman yung may kaso doon ng immoralidad ayon sa akusasyon na lumabas doon sa General Conference. Kaya, assumption lang daw yan. Ay makikita natin mga kapatid, na maging siya, hindi po siya nagsasabi ng totoo. Kinukontra niya yung sarili niyang libro. Sarili niya po itong libro, mga kapatid. At saka ito, kaninong sulat mo ito? Sulat ng mga leaders nyo na pinadala sa buong mundo via telegram. Oh, assumption pa rin yung sinasabi ko na meron na pong matibay, hindi lang isang ebidensya, kundi dalawang ebidensya at marami pa kung ebidensya na iyan ang inuulit-ulit po nilang binabalik o inuulit-ulit nilang banggitin ang kaso ni Corpman at saka ni Kistner. Yung taga Mindoro, unang tanong niya sa akin nung una kaming nag-meet, sabi niya, nag-video call kami, Brother Nestor, gaano ba katotoo ang kaso ni Kistner? Ito talaga ang kaso daw ni Kistner. Kaso ni Kistner at ni Corpman yung tinanong niya sa akin. Isaan ba galing yun? First time lang namin nag-meet sa online. Iyan agad ang number 1 niyang tanong. Pagpunta ko naman sa Oriental Mindoro yun. Pagpunta ko naman sa Occidental Mindoro, yung unang tanong naman nung meeting namin doon sa Sabado, ang unang tanong po ng mga members doon ng ISDARM, itungkol na naman sa kaso ni Kistner. No? At saka, pati si Carlos Cosel na akusahan na nag-adultery. Maling-mali po yun. No? Kaya, assumption ko pa rin po. Yung sabi mo, Brother Peter, assumption ko pa rin. Sinsya po kayo. No? Inilalahad ko lang po kung ano yung nakasulat sa libro mo. Eh, hindi po assumption yung sinasabi ko haka-haka. Hindi po. Based on facts po ito, nasa libro mo po. Kung ikaw hindi mo inaamin na ginagamit niyo ang kaso ni Kistner at ni Corpman, pananagutan mo yan sa Panginoong Diyos in the day of judgment. Naka-record po yan sa Book of Records in Heaven. Mr. Peter Kayong Kayuhin. No? Kaya yan po, sabi mo, assumption mo lang yan na ginagamit namin ang kaso ni Kistner Corpman. At meron pa akong nabasa po na libro. Nandun, yung galing kay Sas yata yun. Meron ako dito sa cellphone ko. Nandito sa cellphone ko. Sa mga libro po ng ISDARM. Kaya, yung sinasabi mo na assumption ko lang, yun ang totoong haka-haka. Dahil wala kang ebidensya na matibay na hindi nyo ginagamit ang kaso ni Kistner. Kahit na yung mga leaders po ninyo. So, to all our protest over irregularities and immoral conduct which occurred in the General Conference by some members, resistance was shown. We, the delegates who signed for the following unions, authorize you to ensure for us. O, tingnan mo. Ina-authorize daw nila ang mga unions. Authorize you to ensure for us all documents. All the documents. I-ensure nyo para sa amin. Money. O, ito yung mga tithes and offerings. Ano pa? Correspondence and literature that pertains to the movement. No? But do not touch the private goods. We counsel you and authorize you to ensure all the funds in reserve and no money should be given until an elected commission continue to investigate the case. Do not pay any attention to any request that is presented to you by letter or personally. They have the intent to form a separate organization. Imagine niyo po yan. No? Then, ito yung mga unions na sinikulisi daw mag-represent.
for the Yugoslavian Union, Bulgarian Union, Hungarian Union, Czechoslovakian Union, Brazilian Union, Romanism Union, German Union, West European Union. Ilang union? 7 po ito na union. Si Nicolisi daw po ang lahat mag-represent nito. Ayon sa kanilang surat. And meron pa pala, hindi lang 7, American Union, si Nicolisi, North Southern American Union, South American Union, and for the United States of American Union, di Nicolisi. Halos si Nicolisi ang mag-represent lahat nitong, kung totalin nyo po ang delegates nito, nasa 28 delegates. No property or money that pertains to the unions and camp above mentioned shall be given in any manner to whatever person without authorization, which we mention authorities or of the recognized workers in them. With Christian greetings in behalf of the delegation, we remain your in Christ. Secretary of the General Conference, ang sa baba po na sender. Secretary of the General Conference. Imagine niyo po yan. Secretary ng General Conference, mga kapatid. Pero ang sinulat niya is ito po. Siniraan niya ang president, siniraan niya ang vice president, siniraan niya ang delegation, buong delegation na, yung majority, siniraan niya. Then, lahat ng mga property, kukunin po nila lahat, pati mga pera. Now, the question is, who gave Nicolisi such an authority? Mga kapatid, tanungin niyo po yung sarili niyo, sino po ba ang nagbigay ng authority, ng kapangyarihan kay Nicolisi para sulatan niya ang mga unions, siraan ang ating mga leading brethren, at kukunin niya lahat ng pera? Siya ang hahawak nun, kahit hindi naman siya Kristo. Kita niyo po? Maka-Kristiyanong pag-uugali po ba yun? No? Hindi po ba itong ginawa niya ay pagnanakaw? No? Pagnanakaw po sa mga property ng ating Panginoong Diyos? Hindi naman niya trabaho yung mangulikta ng pira. Hindi niya trabaho yun as a secretary. Pero makita natin po, mga kapatid, na ang 11 delegates noong May 21, sila po ay meron na pong sariling session. May sariling meeting na sila, at ito pong sulat nila ay kasama ito doon sa kanilang resolutions, na hindi kasama ang ating mga leaders. Yan ang klaseng katrabaho po ito. Kung sa Binisaya pa, nagbuot-buot lang si Nicolisi without the consent of the leading brethren. No? Kaya po, mga kapatid, nakakalungkot man ang pangyayaring ito, pero wala tayong magawa dahil nangyari na po. No? Nangyari na. Now, tuloy po ako doon sa, kaya ito po, mga kapatid, makikita natin yung spirit of rebellion. Wala po silang ibang gusto kundi ang mga property, mga pira, makuha nila. No? Naayon ba yan sa konstitusyon ng ating iglesia? Yung ginawa ni Nicolisi? Naayon ba yun sa Bible order? Naayon ba yun sa testimonies of the Spirit of God or the Spirit of prophecy? Never po. Naaayon po yun. Dahil wala naman pong church apostasy na nangyari noong 1951. So ano pala talaga ang gusto ni Nicolisi? Ano pala ang gusto niya? Ang gusto po niya, he wanted to become the president or the leader of the Reformed movement. Gusto pa niyang tumaas ang kanyang wisdom, no, sa iglesia ng ating Panginoon. Nakita niya na hindi man mangyayari yun. No? Nakita niya talaga yan na hindi talaga mangyari, kaya gumawa siya ng paraan para mangyari yung ambition niya for power. For power. Administration involved po yan, striving for the supremacy. No? Mga kapatid. And that is a great sin of rebellion. Ganyan din po yung kasalanan ni Lucifer doon sa heaven. He wanted to become
the leader in heaven. Kaya siya nag-rebellion laban po sa ating Panginoong Diyos. Laban sa ating Panginoong sa Kristo. Si Satanas po. Gusto niyang makuha ang buong langit. Makuha niya. Kaya, pasensya po kayo mga kapatid. No? Sa presentation po na to. Now, pupunta po ako sa kasi 4 yung ibinigay niya. Tingnan natin yung pangalawa. Mga kapatid. Tingnan natin yung pangalawa, no? Sa kanyang i-present po na rebellion daw po ang mga leaders ng IMS. Kung si Cossel po ay rebellion noong 1951, actually, hindi lang po leader namin yon, leader nyo rin po yon, no? Okay, bago po nagkahiwalay. Okay, number 2 po, ikalawa na sample niya ng rebellion po. Tingnan nyo po kung maniniwala po kayo. Basahin ko po ha, para hindi po bias yung presentation ko. Yung sa side ng ISDARM, babasahin ko po. Ito yung sabi ni Brother Peter. Ikalawa, ang pagtangka ni Cossel, Mueller, Ringelberg, and their supporters to overthrow, i-close parenthesis niya, alisin. I-overthrow, alisin daw. Hindi po. To take away, no, alisin. Pero overthrow, no, overthrow, ibig sabihin, may mangyayari pong dahas po doon. No? Ang religious and administrative authority ni Nan Nicolisi. Yun daw po. Ang rebellion ni Cossel, Ringelberg at Mueller. Ang kanilang supporter dahil gusto nilang i-overthrow o alisin ang religious and administrative authority ni Nan Nicolisi, Stewart, and Labrick bilang mga ordained ministers and elected union leaders ng ISDARM by illegally disfellowshipping them from their church membership. Yan daw po ang pangalawa niyang sample na rebellion ang ginawa po nila Cossel dahil gusto nilang i-overthrow ang administrative, no? Ang administrative authority ni Nicolisi at ng kanyang mga kasamahan. No? Kaya by illegally disfellowshipping them from church membership. Next, nasa minutes ang ginawa ni Cossel, Mueller at Ringelberg and their supporters. Iniisip nila na once these ministers are disfellowship, iniisip, ibig sabihin, nababasa po ni Brother Peter, ni Mr. Peter kayong-kayuhin, yung iniisip nila Cossel. Grabe, parang Diyos din pala ito si Brother Peter. Iniisip nila na once these ministers are disfellowship, iniisip daw nila, bakit Brother Peter? Nabasa mo ba yung isip ni Cossel nung dinisfellowship nila si Nicolisi, Labrick, and Stewart? Nabasa nyo po ba yung isip nila? Bakit nila dinisfellowship? Ito kaya yung totoong rason? O assumption mo lang po ito? Pwede kayong sumagot. Pwede kayong sumagot dyan sa live ko po. No? Tinatanong ko po kayo, kung talagang totoo po na nabasa nyo ang iniisip ni Ringelberg, ni Cossel, ni Mueller nung dinisfellowship nila si Nicolisi. Kasi sabi mo, inisip nila na once these ministers are disfellowship, ang kanyang religious and administrative authority as ordained ministers and elected union leaders is removed. Ito kaya yung iniisip ni Carlos Cossel? Tingnan natin kung ano talaga ang reason behind bakit sila dinisfellowship. Now, ipapakita ko po yan nasa minutes of the meeting po. Tingnan natin kung totoo yung iniisip, yung sinabi ni Brother Peter na iniisip nila na pag naalis ito sa kanilang membership, pati yung kanilang administrative officer o authority ay ma-overthrow daw or maalis daw. Wow, ang galing pala nito ni Mr. Peter kayong-kayuhin magbasa ng pag-iisip ng ating mga leading brethren para bang nandoon siya nung time na yun. Tingnan natin kung totoo yung kanyang assumption. No?
Assumption lang po kasi wala po siyang basis eh. No? Ako po, yung sabi niyang assumption mo lang yan, na pinatunayan ko na hindi po assumption yun dahil meron talagang mabasa mga kapatid. No? Meron talagang mabasa na totoo yung sinasabi ko, hindi po assumption or haka lang. No? Pero itong sinasabi niyang iniisip nila, parang present siya sa time na yun. No? Okay. So, iniisip nila na pag naalis ito sila sa kanilang membership, na disfellowship, ang kanyang religious and administrative office authority as reordained minister and elected union leaders is removed. Itong ginawa ni Nicolisi, Mueller, and Ringelberg with their supporters na pagtangka na i-overthrow o pag-alis ng religious and administrative authority ni Nicolisi, Stewart, and Labrick through illegal disfellowshipment ay isang act of rebellion na katulad ng ginawa ni Nakura, Datan, and Abiram na tinangka nila na i-overthrow ang civil and religious authority ni Moses and Aaron. Grabe, no? Ang galing po talaga ni Mr. Peter Kayong Kayuhin na maggawa po ng smooth words, parang totoo din. No? Ngayon ko lang ito na napakinggan, nabasa. Ngayon ko lang talaga. Parang totoo din itong sinasabi niya. Pero tingnan natin po kung talagang totoo po ito. No? Tingnan natin po. Dagdag pa niya. May mababasa ba na rebellion ang pagtangka na i-overthrow ang religious and civil authority ng mga leaders ng True Church of God? Parang si Nicolisi na ang president nito kung ganon. Parang si Nicolisi ang president. Kasi si Moses, siya yung leader ng Israel. Si Aaron sa priesthood, sa pagkapari. No? Sa civil naman si Moses, si Aaron sa priesthood, sa religious. Sa government naman si Moses. Di parang lumalabas na is Stewart, si Nicolisi, sila yung president, isa sa kanila is vice president, ano kaya ang isa? No? Parang lumalabas na ganon sa kanyang statement po. No? Tingnan natin, liliwanagin po natin mamaya-maya lang po. Meron po ang sagot niya. Meron bang mababasa na rebellion ang pagtangka na i-overthrow ang religious and civil authority ng mga leaders ng True Church of God? Ang sagot po niya, siya din po ang sumagot, mayroon po. At yan ang rebellion na ginawa ni Nakura, Datan, Abiram. Basahin natin. Ito yung kanyang ginamit po na reference po sa kanyang sagot. Siyang nagtanong, siya rin po ang sumagot sa kanyang sagot po sa akin. So, pinakita niya po sa akin na nag-commit po ng rebellion si Kosel, si Mueller, si Ringelberg by illegally disfellowshipping Nicolisi dahil iniisip daw ni Kosel at ng kanyang kasamahan na pag naalis dito sila by disfellowshipping them, maalis po or i-overthrow ang kanilang religious and administrative authority. Pagka-minister nila. No? Parang totoo din, no? Pero yung parang totoo, hindi talaga yan totoo. Tingnan natin kung gaano po ito katotoo. Ginamit niya po ang Testimonies for the Church Volume 3, page 339, paragraph 1. Ito po yung sinasabi po dito. Korah, Datan, and Abiram rebelled against Moses and Aaron. Para bang lumalabas dito na kung palitan natin kasi yung ginawa daw rebellion ni Kosel, yung presidente na tuloy ang naging rebellion. Ngayon ko lang talaga ito naririnig po. No? Kaya unique din po itong M51 po, no? Lalong-lalo nitong separated brother natin na si Brother Kayong Kayuhin. No? Kakaiba din po ito. Korah, Datan, and Abiram rebelled against Moses and Aaron, and so against the Lord. So, palitan natin yung statement. Kosel, Mueller, and Ringelberg rebelled against Nicolisi, Labrick, and Stewart. Parang hindi siya magtugma.
Parang hindi po magtugma po ah. Kaya kakaiba talaga ito. Very unique talaga itong natatawa tuloy ako. Pasensya na po kayo. So si Kosel, si Mueller, si Ringelberg, sila yung nag-rebuild laban kay Nicolisi bilang sekretary ng GC at kay Aaron o kay Labrick. Si Labrick wala pong position sa GC noong 1948. Hindi kasali si Labrick. Wala siyang office. At saka si Stewart, wala din po. No? Doon lang po sa session ng GC, naging acting secretary siya. Pero dito pala po kay Nicolisi at kay Labrick at kay Stewart, nag-rebellion si Kosel, si Ringelberg at si Mueller. Parang hindi ko malunok, hindi ko matake. No? Sige lang, kasi kanya man din po itong paliwanag. The Lord, and dahil nag-rebellion si Korah, Datan and Abiram kay Moses at kay Aaron, so against the Lord ang kanilang rebellion. So ibig sabihin, si Kosel, si Mueller, si Ringelberg, nag-rebel din sila sa Panginoon. Kung tatanggapin natin tong sinabi ni Brother Peter na parang totoo, mukhang totoo, pero kailanman hindi talaga ito maging totoo. No? Pasensya na po kayo, member po ng ISDARM. Para tuloy akong natatawa, parang nagbibiro lang ito si Brother Peter sa kanyang sinasabi. The Lord has placed special responsibilities upon Moses and Aaron in selecting them for the priesthood and conferring upon them the dignity and authority of leading the congregation of Israel. Ginamit niya po ito. Another testimonies po na ginamit niya. 395, paragraph 2 ng Patriarchs and Prophets. Korah, the leading spirit in this movement, was a Levite of the family of Kohath and a cousin of Moses. He was a man of ability and influence. Though appointed to the service of the tabernacle, he had become dissatisfied with his position. And he had become dissatisfied with his position and aspired to the dignity of the priesthood. So, tingnan nyo po si Korah po mga kapatid, sa lahi ni Kohath, cousin siya ni Moses. Ibig sabihin po mga kapatid, bagamat siya po daw po ay inappoint po to the service of the tabernacle, ibig sabihin, nasa tabernakulo din siya nagsiservisyo. Hindi nga lang siya high priest. No? Hindi pa siya high priest. Nakasali siya doon sa nagsiservisyo sa templo. Ano na po, sabi niya, he had become dissatisfied with his position. So si Korah po mga kapatid, mas lowered siya when it comes sa position kay Moses at kay Aaron. Lowered siya. Mababa po yung kanyang katungkulan. Kaya dito pa lang, nakikita ko na hindi talaga ito mag-harmony yung haka-haka ni itong statement po ni Mr. Peter Kayong Kayuhin. So mababa po ang position. So kung titingnan natin po kung pag-uusapan natin yung parallel po yung history noon at saka sa atin ngayon, hindi siya magtugma. Kung si Nicolisi, siya si Moses, ay hindi naman leader, hindi naman president si Nicolisi. Kung presidente siguro si Nicolisi, matake ko pa. Pero hindi siya presidente, secretary siya, lower siya kaysa president. Si Stewart naman, lalo na si Stewart, sila break, lalo na wala silang mga position sa General Conference. Kaya hindi sila masabi na sila si Aaron. No? Kaya salamat Brother Jindy Ortiga, magaling talaga silang magbaliktad. Tama po kayo, Brother Jindy Ortiga. Salamat po at mabuti pa kayo. Naintindihan nyo na agad na nagbinabaliktad nilang katotohanan. So baliktad talaga. Si Nicolisi na parang si Moses at si Aaron, parang ganun. Sa kanyang statement po, no? Yung narinig niyong binasa ko. Then ituloy ko pa pagbasa ito. Yung kanyang passage po na reference sa kanyang support doon sa kanyang sagot na si Nicolisi ang gustong i-overthrow ni Kosel, ni Mueller. Ibig sabihin i-overthrow po yung ibagsak yung kanilang authority, no? I-overthrow ang kanilang administration, no? Yan. So,
lumalabas na si Cosil yung gusto mag-overthrow kay Nicolisi bilang sekretary. Kakaiba. Kasong rebellion po ang ipapataw nila kay Cosil dahil gusto nilang tanggalin si Nicolisi sa kanyang pagkasekretary. Hindi naman gano'n ang pang-rebellion. Ang rebellion, ang nagre-rebel din, nasa mababa, pataas. Kaya, hindi talaga po ito sa akin lang po. Hindi po ako naggamit ng mga supporting reference ko po ha. Pero nakikita ko na po, hindi talaga ito magtugma yung sinasabi niya. The bestowal upon Aaron and his house of the priestly office, which had formerly devolved upon the firstborn son of every family, had given rise to jealousy and dissatisfaction. And for some time, Korah had been secretly opposing the authority of Moses. And Aaron, di ibig sabihin pala, baliktarin natin, itong si Moses, itong si Korah, ito man kaya si Cosil. So, ibig sabihin si Cosil, secretly, na ino-oppose niya ang authority ni Nicolisi. Kung baliktarin natin, na si Cosil, si Korah. So, ibig sabihin, sabi dito, Korah had been secretly opposing the authority of Moses and Aaron. So, kung ilagay natin to si Korah ay si Cosil, si Mueller at si Ringelberg. So, yung KMR po, sila KMR, Cosil, Mueller, and Ringelberg, sikrito nilang ino-oppose ang authority ni Nicolisi as a secretary. Kakaiba. No? Though he had not ventured upon any open act of rebellion, he finally conceived the bold design of overthrowing, ibagsak, both the civil, hindi po alisin ha, ibagsak po ang tamang translation po ng overthrowing is ibagsak. Kung sa political world yan, pag ibagsak mo yung isang administration, gagamit ka ng armas, dahas. No, gagamit ka ng dahas. Pero sa religious naman po, hindi pwede nilang gamitin po ang weapons of arms o yung armas po. Okay. So, he finally conceived the bold design of overthrowing both the civil and the religious authority. He did not fail to find sympathizers. So, anong comments po dito sa testimonies na ginamit po ni Mr. Kayong? Kung papaano na hindi nagtagumpay sina Korah. Kung papaano daw po na hindi nagtagumpay sila Korah. No? Datan and Abiram sa layunin ng kanilang rebellion to overthrow or alisin. Mali po yung alisin, hindi po alisin. Ibagsak, overthrow ang civil and religious authority nina Aaron and Moses as anointed priest and civil leader of Israel. Ganon din na hindi nagtagumpay sina Cosil, Mueller, and Ringelberg sa layunin ng kanilang rebellion to overthrow the religious and administrative authority nina Nicolisi, Stewart, and Labrick dahil hindi sinang-ayunan ng mga unions and local church sa kanilang kinaaniban. Kaya naging null and void ang disfellowshipment na ginawa ni Cosil, Mueller, and Ringelberg and their supporters. Hindi man nagtagumpay sina Korah, Datan, and Abiram ang Cosil, Mueller, at Ringelberg sa kanilang layunin, pero pare-pareho silang nagkasala ng rebellion. Kita niyo po mga kapatid. No? Kaya pasensya na po kayo kung ako man po ay natatawa dito po sa statement na to na ginamit po ni Mr. Kayuhin sa kanya pong sagot na sa pagpapaliwanag ng ginawa po na rebellion ni Cosil, ni Mueller, at ni Ringelberg. Mapapatawa ka talaga. Kahit ako parang gusto kong pigilan na hindi ako makatawa. Parang na-excite tuloy ako, no? Sa paliwanag na ito, no? Ni Mr. Peter Kayuhin. Okay. Pero anong oras na po mga kapatid? 8:24 na po. No? Parang wala na po tayong time po mga kapatid. Basta narinig nyo po yung side
ni Mr. Peter Kayohin. Iyon po yung kanyang version. Ito yan. Hindi na po niya madelete yan sa Facebook. Andito na po yun sa cellphone ko. May screenshot pa po ako niyan. Kaya, napakaliwanag po na falsification yung kanyang ginagawa laban sa alipin ng ating Panginoon in the General Conference. Okay? Ipakita ko lang muna po sa inyo ang bukas ko na po ito sasagutin po ng husto yung kanyang allegations. No? Gusto ko lang po ipakita po sa inyo mga kapatid. Ang sinabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 11, ito po ang sinasabi po ng Biblia. Kasi yung ginamit po na sample niya ay hindi man yun magtugma po sa katotohanan. No. Hindi po magtugma yun. Tama yung sinabi ni Brother Jindy Ortiga, ang magaling talaga silang magbaliktad. Now, 1 Corinthians 10:11 po, now all these things happen unto them for in samples, and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. Lahat ng mga bagay po na nangyari sa Israel sa disyerto, magsilbi daw pong halimbawa po sa atin. Halimbawa and admonitions sa naabutan ng katapusan ng kapanahonan. Pag sinabi pong example, parihas na parihas talaga. Parihas. Hindi po mukhang pareha. Mukhang pareho. Parang totoo. Pero yung parang totoo, hindi talaga yan maging totoo. So, pag sinabing example, may parallel. Pagkakapareho. Hindi mukhang pareho. No? Kasi yung binasa ko po, yun, napakinggan nyo na po. Trinay kong baliktarin yung si Cora Datan Abiram, nilagyan ko ng Kosel, Mueller, and Ringelberg, KMR. No? Na gusto daw po ni Cora i-overthrow ang religious and civil authority. Wali parang si Kosel at saka si Kosel, ang presidente, ang vice president, at saka yung committee members, gusto nilang ibagsak ang religious authority ni Nicolisi as a secretary. Parang ang layo po. No? Okay. Basta yan po mga kapatid. Dahil medyo mahaba na po tayo. No? Ito na lang po. Magbigay lang ako ng konting introduction. Bukas po itutuloy natin to. The work of God in the earth presents from age to age a striking similarity. From age to age po. Ibig sabihin sa mga kapanahunan. Bawat kapanahunan may striking similarity. No? May pagkaparihas talaga. In every great reformation or religious movement. Mababasa yan sa Great Controversy 343. The principles of God's dealing with men are ever the same. The important movements of the present have their parallel of those in the past. Parallel. Pag sinabing parallel, parehas talaga. Magtugma po. Pero yung nabasa po natin na statement at i-apply natin sa kanyang sinabi, hindi man yun parallel. Ang layo po. Ang layo. Hindi talaga kahit anong gawin ko. Kaya nga po para akong natatawa dahil hindi talaga po magtugma. No? Wala pong parallel. Sinisikap po niyang gawing iparallel pero kailanman hindi talaga maging parallel o pareho po. Hindi po. No? Kaya yun sabi ko po sa kanila, kahit ano pang inventions nyo na gawin nyo para ipalabas nyo na ang totoong rebellion ay ang presidente at ang vice presidente o ang mga leaders po natin ng General Conference, hindi na po mababago ang history. No? Ito po ay gumagawa po sila ng mga bagong strategy para lang maibagsak nila ang civil and religious authority ng mga leaders ng reform movement. Pero kahit anong gawin po nila, hindi na po mabago yan. Kaya hindi kami gumagawa ng mga bagong mga paliwanag, mga bagong strategy. Hindi po, kung ano yung noon, hindi po yun nababago hanggang ngayon. Hindi po. No? Mas nag-i-improve lang siya dahil ang dami naming support from the Bible and from the Spirit of Prophecy. Na kung ano yung ginawa po ni Nicolisi noong 1951, talagang rebellion po. Pasensya po sa mga isdarm, no? Na
hindi po sila natutuwa. Salamat po, Brother Jimmy De Loses, sa inyong share po, that unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, and put bitter for sweet. No? Okay? For bitter for sweet, and sweet for bitter. Salamat po. Ibig sabihin po sa Isaiah 5:20 po yan. Yung sa aba po nila, yung binabaliktad po nila yung katotohanan. No? Binabaliktad po. Ako po nalulungkot po, no, sa mga ganun. Natawa lang po ako kanina kasi kahit anong gawin ko po, hindi ko talaga matake yung sinasabi niyo. Parallel. Hindi po parallel yun. Ang layo po ng agwat. Si Moses po, nag-represent yun sa president, no, sa leader ng church, sa pinaka-highest authority. Ang presidente yun, no? Yung pinaka-highest authority in the Church of God. Binigyan po ng mabigat na katungkulan ang president and the vice president. Hindi po yung secretary. Kaya hindi po magtugma talaga na si Nicolesis siya yung leader na pinili ng ating Panginoon sa kanyang iglesia sa Reform Movement. Hindi po. So sabi dito, the important movements of the present have their parallel in those of the past, and the experience of the church in former ages has a lessons of great value for our own time. No? Mayroon siyang lesson sa ating kapanahunan ngayon. No? Kaya po mga kapatid, maging careful po tayo. No? Maging maingat po tayo. No? Maging maingat po tayo mga kapatid sa pagtanggap po ng mga misrepresentation, mga statement of which kailangan nating suriin po kung gaano po katotoo yung sinasabi po ng isang mensahero. No? Meron tayong Bible, meron tayong Spirit of Prophecy, and we have the record of history. Yung mga minutes of the meeting, kagaya nito. Okay? Kaya po mga kapatid, bukas abangan nyo po yung side naman po, yung sagot ko, yung binasa ko po, sa side pa lang yun ng Islam. No? Although nabigyan ko na po ng konting-konti lang po na pero bukas po abangan nyo po yung kumpleto po na sagot po dyan sa kanyang allegations na si Kusil, si Mueller, si Ringelberg ay sila pala si Kura, si Datan, and Abiram, ayon po sa assumption ni Mr. Kayong Ayohin. Kaya abangan nyo po yung side po ng IMS, no? Ng International Missionary Society, Seventh Adventist Church Reform Movement. Tingnan nyo po kung alin po ang magtugma talaga na paliwanag. So ito, version pa lang ito ng SDARM. Tingnan nyo, pakinggan naman nyo po nyo bukas ang version po ng IMS para mapag-compare nyo. Ako din po ay humingi po ng paumanhin sa mga members po ng SDARM dahil may nakikita po ako dito sa Facebook, parang nagre-react sila. Masama po yung loob nila dahil pinapakialaman daw po sila. No? At saka, hindi po, parang hindi magandang reactions. Pero sana maging sport lang po tayo, mga kapatid. Wala lang pong personal na laban, no? Dahil ito po ay pag-aaral lang naman ang salita ng ating Panginoon. Compare ng mga statement, wala lang sana samaan ng loob. Ako, kahit anong sabihin nyo sa amin, wala po akong hurt feelings. No? Kasi kung maaari nga po, sabi po ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, sa experience ni Paul, sabi niya, I die daily. No? Yan din po ang experience na kailangan nating experience po kung gusto talaga nating ma-fall on the rock and be broken. No? Sabi po ng binasa namin kaninang umaga sa morning devotional, we must fall on the rock and be broken. May nabasa din po ako sa council ni Mrs. White kay Kilog, nung nag-rebellion po si Kilog against the leadership of the General Conference, lalo na kay Sister White. No? Sabi ni Sister White sa kanya, tinawagan po siya na magsisi. And you have to experience that you have to fall on the rock and be broken. Ang ibig sabihin po na ma-fall tayo on the rock and be broken, na isurrender po natin yung sarili natin sa Panginoon.
And tanggapin po natin si Jesus sa buhay natin as the sure foundation of our faith. If, sabi ni Sister White kay Caleb, if you will not fall on the rock and be broken, the rock will fall on you and grind you to pieces beyond repair. Pag ikaw ang nabagsakan ng bato, siyempre mapitpit ka, wala na talagang pag-asa na ma-repair pa. Sabi po ni Sister White kay Caleb. Kaya para po sa mga nanonood po sa atin, sa mga kapatid po, lalo sa mga kapatid po na Isdarm, we need to experience, no? Kailangan natin po ma-experience yung mamatay tayo sa ating sarili. Na kahit anong sabihin man po sa atin ng ating opponent sa spiritual, no? Sinasabi laban sa atin, anong mga masasama na sabihin sa atin, parang wala tayong nararamdaman. Bakit po? Namamatay na tayo o patay na tayo daily. Yung taong patay na, kahit anong gawin mo yan, hindi na yan makakaramdam ng sakit. No? Yung taong patay na. Kaya si Apostol Pablo, kahit anong gawin po ng mga leaders of the religious world sa kanilang kapanahunan, maging yung mga persecutions kay Pablo, kalma lang siya, relax lang siya. Dahil patay na po siya sa Panginoon. Si Kristo na po yung nabubuhay sa kanya. Kaya nga sabi ko po kanina, doon sa binisitahan ko po na church, sabi niya, kasi nag-share po ako tungkol sa proper Sabbath keeping. Proper Sabbath keeping. Sabbath po kasi yung topic po kanina sa Mother Church. Kaya ang dami ko pong na-share po sa kanila. Yung proper Sabbath keeping. No? Na-share ko po sa kanila. And nabanggit ko rin po yung negosyo ng consignment. Alam niyo po, magbuti pa yung mga nasa Laodicean Church. Kasi kanina, wala talaga nag-react. Sa halip po, nag-concede pa sila. Sabi nila, tama ano? Sabi nung nagdala ng lesson po kanina, oo nga. Paano pala yung business ko kahapon ko, kahapon daw niya diniliver daw niya, iniwan lang niya doon sa tindahan, nasa ref o nasa freezer, mga ice candy yun. Sabi niya, oo nga, ngayon tinitinda nila yung produkto ko. Sabi niya, hindi pala maganda yun. Ay i-stop daw po niya yun, yung kanyang consignment business. Ice candy, sabi niya, i-pull out ko pala yun pag Friday. I-pull out na niya pag Friday yung mga ice candy po. Ibalik na lang daw niya pagkalinggo kung hindi pa. Ibabalik niya pag linggo. Kaya sabi ko, mabuti pa itong mga nasa Laodicea. No? Nag-concede agad. Masaya sila. May nagtanong pa na isa. Sabi niya, paano ito? Nagtitinda ko ng saging. Ganito, ganyan. No? Parang consignment pa rin po yung style niya. Sabi niya, ayaw pala, hindi ko na pala yun gagawin. Mabuti pa ito pong mga kapatid na to. They are very humble po na tanggapin kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Pero itong mga nag-aangkin po na bayan po ng Diyos, dito sa Facebook, hindi pa natatapos yung usapan namin tungkol sa consignment. Hindi talaga nila matanggap-tanggap na bawal ang consignment. I don't know. Nanghihinayang ba sila sa kita nila sa isang araw? Nanghihinayang hindi na talaga nila mai-sacrifice po para sa Panginoon. Ang gusto nga ng ating Panginoon na walang profits o anumang gain na tanggapin natin kasi lahat ng business po must stop on the Sabbath. Kahit ay yung consignment po, pinapatinda mo yung produkto mo sa ibang tao kahit Sabado. Pwede po ba yun? Sa principle po, Spirit of the law, hindi po pwede yun kasi kahit nagsisimba ka, yung negosyo mo nagraran, hindi lang ikaw nga nagtitinda doon pero ibang tao, no? May nagtanong po sa akin, ang nakasulat daw is yung employer na may employee na unbeliever, yun ang pinapatinda niya, yung employee niya na unbeliever sa araw ng Sabado, kaya pwede daw yun. Hindi yun pwede, pero yung consignment daw, hindi yun kasalanan, basta wag lang daw mag-deliver pag Sabado at huwag mangoleksyon pag Sabado. Pero sa principles po ng Sabbath keeping, spiritual principle ng Sabbath keeping, pasok pa rin po yung consignment business. Pasok po yun. Kaya sabi ko doon hanggang ngayon, marami pa siyang tanong sa akin. Sabi ko, kung hindi mo pa rin matanggap yan, nasa sa inyo na po yan. Unang pinaliwanag doon is partnership with unbeliever. Inaliwanag ko na naman doon sa kanya kasi ang kulit talaga, ang daming tanong.
Hindi talaga siya mag-concede na hindi talaga pwede sa atin ang consignment business araw ng yung kahit pag Sabado. Pinaliwanag ko sa kanya, partnership with unbeliever. Ikaw yung may-ari ng produkto, consignor ka. Okay. Wala kang ang empleyado, pero pumunta ka sa isang tindahan, sabi mo, ma'am, iiwan ko lang yung produkto ko. Yung matinda po, yun lang ang i-remit nyo sa akin, yung mabili. So, siyempre, papayag naman yung tindahan kasi wala silang capital doon. No? Magkano po ang presyo niyan? Sasabihin ng tindahan, magkano? O, ito po, ang presyo nito is 100. Bahala na po kayo. Kung maibinta mo ng 150, 50 sa'yo. Sa akin yung 100. Sige, maganda yan. No? Unbeliever yun, hindi Sabbath keeper. Ikaw, Sabbath keeper. Okay, hindi mo nga deliver ng Sabado yung produkto. Deliver mo ng Friday or Sunday. Yung produkto mo, madami. Hindi maubos-ubos sa 1 week na yan. Aabot pa rin yan ng next week. Di ba? Okay, next week. So, ito tuloy pagbinta yon ng tindahan, yung produkto mo. So, ibig sabihin, kahit Sabado, tinitinda niya. Ang tanong, kumikita ka ba sa binta niya noong Sabado? Of course, kumikita ka. Kumikita din yung tindahan kasi may 50 pesos siya. Ikaw, ang 100 para sa'yo. Pero doon sa 100, may, sigurado, may ginansya ka na rin doon. May profit ka na rin doon. No, may markup ka na rin doon na para sa sarili mo. So, nagsisimba ka, kumikita ka. Double blade. Di ba? Wala kang lugi. Pero sabi ng Panginoon, all businesses must stop. No? Cease on the Sabbath. Titigil. Nagsisimba ka, tumigil ba yung negosyo mo? Hindi po. Then, ikaw yung may-ari, consignor ka, consignee yung pinatinda mo, okay. So, ang tanong, hindi po ba partnership yan with unbeliever? Partnership lang. Partnership po yan. No? Dahil hindi naman mabinta yung produkto mo kung wala kang partner. Kaya partnership yan. 2 Corinthians 6:14-15, tatamaan tayo ng salita ng Diyos. Then, intindihin niyo po ang spiritual principle o spirit of the law. Hindi tayo makakalusot po. Kaya pasensya na po sa mga SDARM. Kung hindi nyo po matanggap yung product na consignment, ipapatinda nyo sa iba pag Sabado. Pag hindi nyo po matanggap na yun ay hindi pwede, sige po, ituloy nyo po. Hindi naman kami mananagot para sa inyo. Kayo naman ang managot sa Panginoon. Okay, tapusin na natin yung usapan na yan. No? Kung hindi nyo matake yung sinishare namin na katotohanan, hindi naman sasama ang loob namin. No? Pero wag lang kayong sasama po ang loob kung masama namin yun. So, comparison, what is the difference between SDARM and an IMS? Hindi talaga maiwasan po yan. Pasensya lang po kayo. No? Okay? Yan lang po ang inihingi ko po ng paumanhin po sa inyo. Patawad po. No? Hindi po yan sa hinahanapan po kayo ng mali. Hindi po. Dahil kung ang mali po is public na, hindi na kailangan hanapin yan. Kaya nga po sinishare ko po dito, sinishare namin dito sa public para ma-aware po kayo. Pero hindi man nyo matanggap ang katotohanan, doon kayo sa kamalian, nasa sa inyo po yan. No? Salamat, Brother Jimmy De Loses, no? Sa inyong mga sinishare po dyan. Sana mabasa po yan. Ang kailangan daw po ng Diyos, ng mga tao, yung mga tao na mayroong clear of understanding. Clear of understanding. Simpleng bagay lang po, hindi po natin maintindihan yan. Yung consignment business, hindi po yan pwede sa atin. Simpleng bagay lang po yan. Partnership with unbelievers. So, lumalalim na po ang gabi. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Okay, pinasalamatan ko po ang ating mga viewers. Lahat po ng mga viewers po natin. Maraming salamat po. Hindi ko na mabanggit po ang inyong mga pangalan. Pero salamat po sa inyong panonood. At pinasalamatan ko rin po yung lahat ng mga manonood pa lang. No, kasi ang iba hindi naman magmi-meet po yung time natin. Maraming salamat po sa mga manonood pa lang. Panoorin nyo po ang video na to, no, mga kapatid, dahil makakatulong po ito para mas lalo nating maintindihan ang history of the Reform Movement. Na makikita natin po sa history na itong IMS SDARM or SDAC RM, ito po yung God's Remnant Church according to the prophecy and history. No? Mapatunayan natin sa prophecy, history at sa kanyang principles of faith and practices po around the world. Hindi po yung pseudo reformation or counterfeit reformation
na pinangulahan ng Secretary ng General Conference na si Dimitro Nicolisi. Napatunayan ko naman po yan na rebellion talaga sila. Last video ko ngayon, marami ko pang video, napatunayan na po natin yan based on the history dito po. So bukas abangan nyo po ang sagot ko po doon sa aligasyon ni Mr. Peter Kayohin. Thank you so much po, and sa ating pagtatapos pasensya na medyo nawala na po ako ng boses, manalangin po tayo. Ama po namin na nasa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan, dumating po ang inyong kaharian, magana po ang inyong kalooban dito sa lupa kaya po nang nasa langit. Nagpapasalamat po ako Panginoon sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa akin na makapag-live sa Facebook. Salamat po sa pagkakataon pong ito. Salamat po sa kaalaman, karunungan, sa kapayapaan. Gayon din po sa mga record ng history ng inyong iglesia na magpapatunay po sa amin kung sino po talaga ang responsable sa malaking division or separation na nangyari sa inyong iglesia noong 1951. Pagpalain niyo po lahat ng mga nanonood. Ang mga manonood pa lang kasama ng kanilang mga pamilya. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin na magkaroon po kami ng clear understanding regarding the history and prophecy of your church. At ganun din po sa mga doktrina, mga prinsipyo, na magkaroon po kami ng maliwanag po, Panginoon, na pagkaintindi upang matuto po kaming magpasako po sa inyo, maging masunurin, tanda po ng aming pagmamahal po sa inyo, Panginoon. Pagpalain din po ang mga separated brethren po namin sa ISDARM, na sana bago maging huli ang lahat, makita din nila, Panginoon, ang liwanag ng kasaysayan at ng hula na ang iglesia po ninyo ay walang iba kundi itong katawan ni Kristo na siyang International Missionary Society. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig na namatay po si Jesucristo, ang inyong bugtong na anak doon sa cross ng Kalbaryo. Tulungan po kami na bago maging huli ang lahat, magkaisa ang inyong mga totoong anak sa inyo pong iglesia. Salamat po at tinanggap niyo po ang aming mga dalangin. Salamat po sa inyong mga pagpapala, sa inyong mga kabutihan. Ingatan din po kami ngayong gabi sa aming pagtulog. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong panonood. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ang sumainyo ngayon at magpakailanman in the name of Jesus. Amen.